one appeal. Bless this event with safety, unity, and success. Guide all the participants, organizers, and the attendants as we carry out our responsibilities with discipline, respect, and cooperation. May this assembly inspire teamwork, sportsmanship, and dedication each one of us. Grant us good health, wisdom, and enthusiasm as we participate to daily activities. May everything do bring honor to you and promote harmony among us all. In Jesus' name we pray, Amen. Or antok na? Pagod? So ayan, thank you so much sa iyong presence and participation sa ating PSMB 2026. So parang kailan lang no, last time nag-assembly tayo, last December, tama? So ayan, once again, good evening, and I am Jonalyn Abramak, your host for tonight. So hindi na natin patatagalin. To formally begin this event, may I call on Sir Ferdinand Valdez for the manufacturing update. A big round of applause, please. Thank you, ma'am. Good evening sa lahat. Kilala niyo ba ako? Okay, just wanted to know, gusto ko lang malaman kung sino dito yung mga taga Cluster 1A para makita ko na. Taas na yung kamay. Konti lang. Okay, Cluster 1B. Medyo madami. Cluster 2. Cluster 2 to karamihan. Okay, anyway, actually hindi pa ako na-assign sa Cluster 2. No? So, ang na-assign pa lang ako is C1A and C1B. But anyway, I'll be discussing naman yung in general, yung preparations natin for Mother's Day. Okay, okay, yung next slide. Actually, itong presentation ko is actually kung saan ako naka-assign currently in Cluster 1. So, hindi ko na masyadong i-explain kasi nakita ko lang mga 10 lang ata ang Cluster 1 dito. And majority talaga is Cluster 2 and Cluster 1. Dinidiscuss ko lang naman dito yung build-up period natin and yung pinaka-peak season natin. No? So, for Cluster 1A kasi, it's very important na ma-deliver namin kung ano yung materialis na kailangan ng Cluster 1B and Cluster 2. And mapapansin nyo, ang build-up kasi namin is much earlier kumpara sa Cluster 1B and Cluster 2. No? Kasi kami yung prepare ng raw materials papunta sa CIS and sa mga mondo. Kami yung nagpe-prepare. Kami gumagawa ng tsokolate, kami gumagawa ng premixes, and then kami yung nagpe-prepare ng mga mismong raw materials na gagamitin ninyo sa linya. Okay? So very important for Cluster 1A na yung mga materials natin ay laging tama at kumpleto. Okay? Kasi magkakaroon ng problema yan sa C1B and C2 kapag meron tayong deficiencies sa raw materials na pinipili natin. So, normally, for Cluster 1A, kapag Mother's Day, meron lang kami 5 to 7 days na build-up. Depende yan sa kung anong area. Kung mapapansin nyo dyan, may mga areas na nag-1 shift lang kami, meron kami nag-2 shifts. So, even if Mother's Day, R&D, ano pa rin kami, no? Retain pa rin naman yung ibang areas namin sa 1 shift lang. Kinakaya ng area na yun. And then for the build-up period, that will start from April 20 to May 4.
So until now, ang production natin, yung build-up natin covers yung production papuntang Cebu at for CBF. So meaning until now, nagsusupport tayo ng production natin for Cebu, yung build-up natin. So I think tapos na yung build-up natin ng mga cakes papuntang Cebu. Ang binibuild-up natin ngayon is for CBF na. Okay? Kasi hindi naman natin kakayanin yung FCPO period. Mapapansin niyo dito, ang FCPO period natin is May 7 to May 10. Ito na yung pinaka-peak ng Mother's Day. For cakes, we have 353,000 cakes ang gagawin natin for this period alone. So ilang araw yan? May 7, 8, 9, 10. So 4 days lang yan. So that's the reason why hindi naman natin kakayanin yan within 4 days. So ang gagawin natin, magbi-build up tayo ng mga chocolate-based na cakes. Yun yung mga pwede kasing ma-freeze ng mga cakes natin. So yun yung ginagawa natin currently. For cluster 2, nag-start na kayong mag-start mag-build up na i-freeze natin ng mga chocolate-based na cakes. So ano yun? So mga TCRL, CBC, so CBC, yun yung mga pwede lang ma-freeze. Tsaka BL. So yung mga fruit-based na cakes, mga mocha, ube, hindi pa pwede yan. Gagawin mo yan between May 7 to May 10. So ang volume natin will reach around 60K. No? More than 60K a day for those 4 days. Currently, yung build-up natin is around 52K lang. No? So kaya-kaya. And would you know kung yung production natin, yung volume natin for this Mother's Day 2026 is bigger than last year? Meron pa kayong idea kung mas mataas yung volume natin this Mother's Day kumpara last year na Mother's Day? Wala idea? Mas malaki ba sa tingin nyo? Actually, mas smaller yung volume natin, pero konti na. Pero last year kasi, yung 2025 na Mother's Day, halos sumabay sa election. Kaya medyo mataas yung volume natin last year. Pero kung alisin natin yung election, kasi May 2025, yung Mother's Day na ni Sunday, the following day, election Monday. So kaya medyo malaki yung volume natin. Ngayon, nag-slightly decrease tayo ng around 3% lang naman. Pero malaki pa din. No? So, we really have to be ready and kailangan mag-focus tayo na ma-meet natin yung targets natin since nagsusupport pa tayo sa Cebu. Hindi pa talaga totally kaya ng Cebu to produce yung mga cakes natin. So, we need to support them right now, this Mother's Day and until Father's Day. Ilan mo? 7. For PBD, ang total target natin is 444,296. So, ganun din, no? Yung coverage niya is from May 7 to May 10. So, yung volume natin will range from, on a daily basis for those 4 days is around 120 to 130. So, medyo maliit lang, no? Kung i-compare nyo sa December na umaabot ng 170,000. So, kakayanin natin yan. Next slide. Next slide. Ayun. For C1B, ayun naman. So, yung shifting schedules natin for Panoven, isang single shift lang tayo, umaga. All remaining areas, 2 shifts. Ganun din ang working days na is 5 to 7 days during build-up. So, again, yung build-up natin is ongoing for C1B as well. Yung basics build-up period, no? Again, kino-cover niya rin yung Cebu CPF. So, April 19 to May 5 for Panoven, April 19 to May 3 for Tanaloven, and April 19 to May 10 for Mondo 1 and 2. So, mapapansin nyo, iba-iba yung tapos ng dates ng build-up nila. Kasi yung April 9, yung Mondo 1 and 2, kaya medyo matagal yan. Kasi siya yung nagpo-produce ng mga mocha, white chiffon, mocha chiffon, ube chiffon. So, medyo magtatagal sila. Yung Band and Tanaloven kasi natin na pinoproduce niyan ay mga chocolate base.
chocolate cakes, no? Base cakes. Kaya medyo mas maaga sila matatapos compared sa Module 1 and 2. Next. Ito naman ang C2. For FG production run, you have 2 shifts. Of course, I forgot ko anong date kayo nag-start. I think last week yun. 57. So, 2 shifts na kayo. So, for Creamline, 1 shift pa rin. Again, 5 to 7 working days kayo for during build-up. From April 24 to May 4, 2026. So again, yung as mentioned kanina, May 6 to May 10 yung XCPO period with 353,000 gigs. Okay. Okay, so before ko bigay yung mic dun sa next presenter, again, personally we wanted to need your support for this Mother's Day. Sana ma-deliver natin kung ano dapat ma-deliver na cakes natin and PPDs, no, for this particular period. I know may mga struggles, no, maraming mga issues and quality issues, pero of course we need to address those issues na yan. And please help us, no, to produce the cakes, high quality cakes and on time, na ma-deliver natin yung mga cakes natin sa mga stores. Very important yun because right now, siyempre, we are undergoing crisis, no, sa Middle East, and ang laki ng impact nun sa production natin. Okay? Medyo tumataas yung presyo ng mga materyales na ginagamit natin sa produkto natin. At the same time, tumataas din yung transportation cost. Kasi siyempre, dinedeliver natin yung mga cakes na yan to different areas. And if you're transporting them, siyempre kailangan mo ng gasolina. Tumataas yung freight cost natin. So, again, the company is depending on you to deliver. Together with the CBF team, we'll do our best and we will work hand in hand para ma-meet natin yung targets natin for this Mother's Day. Okay? Again, thank you very much. And for QA updates, for C1A pathway findings. So, yung pathway findings mo namin, ito yung mga ginagawa ng QA pag nag-round po sa link. So, meron po tayong issues na wrong code, wrong PD format on sticker label, advanced PD reflected on sticker label, blurred misprinting, incomplete details, and wrong ED on sticker label. So make sure lang po natin na correct po yung mga nakatag sa ating mga stickers. Next. Ayan, meron din po tayong mga walang nakalagay sa sticker sa mga piniprepare po natin na romance. An updated monitoring form. So, palagi po itong napaka-findings ni QA. Personal hygiene checklist. And verified gloves monitoring form. So, bakit po ito importante? So, saan napupunta yung mga gloves natin? Hindi natin alam. Baka napapasama na siya sa mga products. So, need po natin i-update yung mga forms. Improper labeling of materials. So, may gumagamit ng ballpen, potassium, ano ba talaga to? Tapos, yan, may nagbo-ballpen din. So, iwasan po natin din, ha? May mga sticker labels po tayo para sa ating romance. Improper handling of weighing scale. Saan po inilalagay ang weighing scale? Sa crates ba? Sa flat sheet? Hindi po. Dapat sa level po na lalagyan lang. Huwag po natin gawin ito, ha? Underweight, overweight pang material. So, during rounds, sa findings din po ni QA yung mga pag-verify po ng actual na tinitimbang, lumalabis po, nagkukulang. So, make sure lang po natin na kung ano yung range ng ating RMATs, yun lang po yung ilagay natin. Incomplete and inaccurate filling up of monitoring record. So, eto po, walang pH readings,
Walang end time ng pagre-repack from either reflected in repacking form versus actual item. So, mahalaga po ito sa traceability records natin kapag may issue na kailangan i-backtrack. Kaya po dapat laging updated yung monitoring form. Misbehavior leading to possible contamination. Ano-ano po ito? Anong tawag dito? Scooper. Saan nakalagay? Sa crates na may mga liquid. And then, ito, preparing handling materials without proper PPEs, walang gloves. Using defective cleaning tools, ano nangyari sa ating cleaning tools? Bakit nakatali na? Open RM. So, iwasan po natin yung mga open RMs kasi possible po mapasukan ng mga insekto kung meron pa sa ating linya na wala, wag naman po sana meron. Next po. Misbehavior leading to possible. Ito pa. Unorganized and dirty cleaning implements. So, ito ay cluster 1 ba ay HK din, no? Ang ating sa cleaning. Ba? HK din, civil. Pagka nakikita po natin, sabihin na lang po natin sila. Makikiayos naman po. Unclean spillages. Empty egg sanitizer. So, pag po natin hayaan na, empty yung egg sanitizer natin. Kasi, pag dumadaan po tayo doon sa may exit, ano na mapansin natin? Baho na. So, kailangan panatilihin po natin na may available tayong sanitizer. Crates used as trash bins. So, hindi rin po yan alam. Anong color ng ating crates para sa ating basura? Gray. Tama po. Spilled egg residue. So, dapat makihin po agad natin to para maiwasan ang paglansa po ng amoy sila. Next po, C18 of pathway drivers. Personal behavior. So, ano yung sabihin ng personal behavior? So, ito po ay sa personal mismo. Ano mga nakikita ng mga kasama ko at bakit ito ang ating top findings? Mga cluster 1A. So, pakiiwasan na lang po, ha? Yung mga gawaing hindi dapat. Ano pa po? Cleaning and sanitizing, and then equipment suitability, cleaning and maintenance, pest control, and internal structure and maintenance. Ayan, palakpakan naman natin si Ma'am. Tulog na eh. Thank you so much, Ma'am Carol, sa ating QA update. So, nakikinig po ba lahat? Sure? So, makinig po tayo ng ayos kasi later on, meron po tayong mga katanungan. So, next, may I call on Sir Leo Consuelo para sa ating environment, health, and safety updates. Next, parang wala pa si Sir Leo. Proceed muna tayo sa ating site logistic updates. So, may I call on Ma'am Donalyn Martinez. Big round of applause, please. Thank you, ma'am. Good evening po sa inyong lahat. Tanong ko lang, galing po kayong pang-umaga. So, ayun, just to check lang kung mga gising pa tayo. Sino dito mga taga-Roma? Oh, madami pala. Johnny. So, ayun po, good evening. I am Donna Martinez from Site Logistics. Siguro, majority sa inyo is hindi ako kilala, no? Kasi hindi naman ako ganun ka-visible sa production. So, I'm from Site Logistics, handling yung mga raw materials natin na ginagamit nyo dun sa production, raw materials, packaging materials, and then yung crates. So, handle din namin yung mga, kung familiar dito, especially for C18, yung mga key mixes, pre-mixes natin na pinapadala natin sa tollers. So, kami din yung nag-handle din nun. And yung mga dinidispatch naman natin papunta dun sa SMO. So, yun yung kila Bismin, Cebu, Bacolod, Davao. So, lahat yun is kay Site Logistics and especially for crates. So, to start yung coverage nung sa amin, tanong ko lang, meron ba kayong expectation for site log or meron ba kayong gusto pang malaman? Anyone? So, I guess, ako na lang, i-discuss ko na lang.
So, start natin dun sa crates and pallets. So, knowing na ito naman yung, kumbaga, puso ng production din natin, no? Yung crates and pallets. So, hindi tayo makakagalaw. As you can see naman, observation natin, maingay yung Viber, especially for the SBs, kulang tayo ng mga crates and pallets, no? So, yung kailangan lang din namin i-highlight is the proper storage. So, dito naka-declared, there should be no crates on floor. So, yung gusto lang namin i-specify dito is yung crates is the direct contact nung mga whips or yung mga in-process natin items like e-mix, pre-mix, yung mga icing, and especially yung mga finished goods na dinideliver natin to store and kinakain din ng mga family natin, ano. So, gusto lang namin i-highlight yung proper storage niya since may direct contact siya. So, pinapropose namin or we are engaging everyone na lahat ng crates natin is naka-position siya dun sa ating gray e-crates and blue e-crates. So, lahat naman is familiar dun sa color coding ng crates natin. Yung gray, so kung mapapansin nyo, nandun siya sa baba and the rest naman is green. So, yung green natin, majority is for egg. And then, yung isang purpose nga pala nung ating e-crates na gray, gusto ko lang din siya i-highlight since minsan kapag nag-observe kami sa production, no? Yung mga nakikita kami na yung mga damages or non-conforming items natin, especially yung mga trashes or yung mga for disposal, nakalagay siya sa red crates. So, yung gusto lang din namin or hingin din namin na help sa lahat is yung proper storage and proper usage ng crates natin according to color. So, red is for FGs lang dapat. So, wala na dapat tayong makikita na yung mga red crates natin is ginagamit natin for the disposal. So, ayun, kita natin yung gray and blue na crates regardless to G or E, pang ano siya, pang base. And then, in the absence naman ng mga gray and blue crates natin, just in case na magkaroon tayo ng shortage, so we encourage din na ipaleta natin lahat ng crates. So, i-avoid natin na nakastock lang siya directly sa floor. Lalo na kung madumi yung mga area natin. Ano? So, ayun po. Next po. So, ito naman, yung crates, proper handling. So, ito is during the transport. Sir, pass ko yung video. Pa-play daw. Kilala niyo ba siya? So, ayun, as you can see, before siya i-transfer dun sa target location niya, binabalot siya nung belt. So, yung strap, yun yung term niya sa loob, no? So, ano purpose ng strap? Anyone? Ayan, thank you. So, tama, yung purpose natin is para maiwasan natin yung pagbagsak ng mga crates, especially dun sa hallway, na merong mga plastic curtain na sumasabit yung crates natin. So, ang gusto lang natin maiwasan dyan is yung mga accidents, especially yung mga nababagsakan ng crates. So, kaya we impose din na lahat ng crates natin prior transport. At syempre, ensure natin ano yung standard stocking height natin for e-crates. 25. Ay. Ayun. So, 5 wala na dapat tataas pa sa 5. Baka mamaya hindi na natin makita yung naghahatakan o bukol-bukol na pala. Namatakan na. So, ayun po. Next po. So, ito naman, itong video na to is coming from the supplier or dun sa, natin, sa buffer storage. So, ito, video din siya, sir. Para sino pa? Ito naman, during lift transfer or during lifting ng mga paleta natin. So, ang gusto lang namin i-highlight dito is hindi dapat isang tao lang ang magbubuhat ng paleta. So, ang kailangan din dito is dalawa. So, may assistance dapat and kung kay production, alam ko meron kayong mga back support. So, yun lang. Please make sure lang din na complete yung PPE natin during lifting and yung proper posture natin before tayo mag-lift ng mga heavy items, especially yung mga paleta. So, ito, may gusto lang din kami dito, kumbaga,
kumbaga i-revise kung sa ginawa nila. Kasi kung mapapansin nyo, hindi masyadong pantay-pantay yung paleta. So, prone din siya dun sa pagbagsak. So, ayun lang sa atin sa production, hindi lang din namin ng help yung proper arrangement ng mga paleta natin. Ayun. So, ito po is video din. Kapag halimbawa naman na ita-transfer lang dun sa malapit na location. So, ito yung para sa amin isa sa best way para natin siya ita-transfer dun sa kabilang area. Kung halimbawa na mag-isa ka lang. So, ang gusto lang namin dito is i-promote yung integrity ng ating paleta. So, wala sana yung mga babagsak, itutulak na lang basta-basta. So, given na meron tayong mga damages din naman dun sa flooring, So, please make sure lang din kung gagawin natin itong part na to is dun tayo sa soft flooring, wala dun sa mga damages. Kasi possible, masira pa rin yung paleta, magagasgas. Even yung mga rubber niya sa ilalim, possible yung matanggal. So, ayun. So, ito, yung sa paleta, i-advise lang din namin kayo na before niya siya itulak na gano'n, please make sure na walang tao, both left and right side, para lang maiwasan din natin na mabagsakan. Kahit naka-safety shoes tayo, still, safety first, yung kailangan natin dun, So, for the grades and usage guidelines, ito naman, I think, mas familiar dito si C2 kasi this is more on finished goods na. So, meron kasi tayong ZFC crates. So, ito yung medyo maliit, and then yung mga inasal crates, yun yung MI, and MNL. MNL is yung ating mga rented crates coming from supplier. So, dito meron tayong approved or number of boxes per crate lang. So, for the TCRL or lahat ng full cakes natin, 6 boxes lang dapat sa isang crate. So, wala dapat dito magpipito or kung ano man. Kasi, ang kailangan din dito natin i-protect is yung quality ng item para ma-avoid din natin yung mga touch the box. And then, yung BF cakes natin, so yung junior, meron tayong 4 pieces per crate. And then, yung CM Junior and CBC Junior, 6 pieces. For the CDC or yung mga dedication natin, 8x12, tama ba? Yung mga regular, 8x12 yung sizes, so dapat 3 pieces lang. So, wala dapat din kami makikita or in QA, wala dapat tayo makikita na sumusobra dun sa approved number of boxes per crate. Next po. So, for site logistics, nag-prepare lang kami ng safety reminders na common dun sa lahat, no? Especially na majorities or lahat kayo is taga-production. And, kumbaga, iba din yung transaction and mga activities ni warehouses to compare kay production. So, yung number 1, ensure safety at all time. So, nilagay namin siya as non-negotiable. Kumbaga sa business, walang tawad. Kasi, yung safety nga, yun yung lagi natin promote para sa lahat, And then, yung proper distancing between people and MHE or pallet. Ano ba yung MHE? So, yun yung material handling equipment natin. Yung mga reach truck, pallet mover, and jack lift. So, please ensure lang na, sino dito? Meron pala dito mga RT operator. Wala. So, ayun po. Always warn whenever approaching roll-ups or intersections. So, kung mapapansin nyo yung mga RT operator natin, isa sa requirement nila is dapat umuwi na sila prior dun sa mga intersections or dun sa mga blind area. Para, kumbaga, ma-promote din or ma-ensure lang din yung safety ng mga tao na nasa paligid niya. Baka kasi mamaya, hindi siya mapansin, tapos biglang magkaroon ng malfunction dun sa MHE. And then, no horseplaying. So, alam naman natin, bawal yung maglalaro sa loob, no? And then, timely reporting of crates and item concerns. So, ito, yung isa sa help needed lang din namin coming from the production since majority is kami nga talaga sa site log yung owner nung lahat ng RMPM and crates. So, yung mga people natin nag-handle ng mga crates, ayun lang. Hingi lang din kami ng help dun sa accuracy ng mga inventory na sinesend natin. And then for warehouse naman, yung item concerned, for example, meron tayong mga nakita na may molds, may basag na jar for the cherry filling,
So, possible kasi yung iba doon is manufacturing defect coming from the supplier. So, pagka ganun, possible i-return kasi natin sa kanila. So, yung help needed din namin sa inyo is to report agad doon sa SB or even doon sa regular para ma-file natin doon sa RQI na tinatawag natin, para maibalik nyo siya kay side load. Kasi hindi nyo rin siya mababalik kay side load kapag wala tayong RQI. So, kailangan natin ipa-investigate agad kung ano ba yung nakikita natin na tingin natin na standard items. Next po. So, another reminder, tamang equipment sa tamang gawain. So, ano ba yung best example dito? Yung mga jacklift natin, alam ko marami makaka-relate, yung sinasakyan, yung jacklift. So, alam naman natin ang jacklift kasi hindi para sa tao, Hindi natin pwede gawing scooter. So, yun yung isa sa example natin ng mga ng tamang equipment para sa tamang gawain. And then, tamang crate sa tamang produkto. So, again, yung na-measure ko nga kanina, kung ano yung number of boxes na in-approve ni QA ng CPFT, yun lang po yung gagamitin natin para maiwasan natin yung mga damages. So, again, considering nga yung ME crisis natin today, maraming naging adjustment, mataas yung naging adjustment, especially dun sa transport. So, kaya nilagay din namin dito yung tamang crates. During transport kasi, nakalagay din siya dun sa crates, especially if transfer na siya dun sa stores. So, yun lang yung hihingi namin para maiwasan din yung damage na item papunta dun sa mga stores natin kasi malalayo pa sila. And then, yung tamang tao sa tamang gawain. So, ito naman is kay sa mga SBs nyo, especially dun sa HR. Yung capability ng isang tao prior siya i-deploy. So, ayun po. So, ayun lang. Endorse ko na kayo for the raffle and if meron pa kayong concern, especially for the crates and pallets. Yung end up naman yung SB ninyo. Gising ka ba? Tama kinala ko yung pagod na. Taas ang kamay nung gusto nang umuwi. Aba, yung umuwi. Very good. Sige, tayo muna tayo lahat. Tayo. Patayin natin sa likod. Ganun ba talaga? Medyo dim light tayo ngayon. O, diba? Hindi nagpunat-unat kayo. Ayan, so nakatayo na tayo. Nakapag-unat-unat na. O, upo na ulit. So, isang ligtas na gabi ulit sa atin lahat. Ako po si Leo Marconsuelo, Environment, Health and Safety Officer ni Zenith. So, for sure, yung iba sa inyo, hindi ako kilala. At yung marami sa inyo, hindi rin ako kilala. Tama ba? Yun, syempre. Kasi bakit? Dalas-dalasan mo naman kasi sa linya, sir. Di ba? Ayun, sige. So, let's start. Ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi? So, bago tayo mag-start dito, nakikita niyo yung dalawang bilog na yan. Alam ba ninyo kung bakit tayo nandito? Anong preparation ba ginagawa natin? Para sa Mother's Day, sa peak season. So, kanina nag-discuss si manufacturing, nag-discuss si QA, nag-discuss si side load. Ngayon naman, yung personal safety naman natin ang aalalahanin natin ngayong peak season. So, Zenith Foods Corporation, Kanlubang Baking Facility, natatandaan natin, ISO certified tayo. 45,001 tsaka 14,001. Ano yan, sir? Yung 45,001, health and safety. Yung 14,001 naman, environment. So, part po kayo nito. Sabi ko nga ng mga nakaraan, one team tayo dito, di ba? Natatandaan niyo pa ba yun, yung one team na yun? Hindi na, syempre. So, pag sinabi kong one team, isisigaw natin, safety. First. Taas yung kanang kamay. Pag sinabi ko namang safety first, isisigaw natin, one team pa rin tayo dito sa Mother's Day na to. Sige nga, sample. Safety first. One team.
Safety first! One team? Safety first! Yun, medyo lumakas. Sige, next slide. So, CBN Safe Man Hour. We are, nasaan na ba tayo? 7,579,139 Safe Man Hour. Sir, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kung i-convert mo yan sa days, ilan? Hindi ko rin alam. Pero 7 million hours na tayo nagtatrabaho na walang disabling injury. Palakpakan niyo yung sarili niyo. Kung makikita natin dito, ano yung kulay black, yun yung record natin for 2025. Yung kulay green, yun naman yung this year. So kung makikita natin, from January, ilan? Last year, 5. Very good. This year, down to 1. Palakpakan ulit mo sa sarili nyo. Biruin nyo walang na-accidente sa atin. February, from 4, naging 3. Noong March, 3 last year. Ngayon, ilan? 0. Palakpakan ulit mo sa sarili nyo. And then this April, last year, meron 4. So, meron tayo ng isa, kaya lang hindi pa natatapos ang April. Kaya pa natin, hindi na natin dadagdagan itong 1 na to. Tapikin mo yung nasa kanan mo, kaya natin yan. Ayan, sige, tapikin nyo. Pa tayo, ayan, okay, sige. Sir, ano naman itong LTIFR o yung Lost Time Incident Frequency Rate? Mini-measure kasi natin ilan yung frequency rate ng mga lost time incident natin. Ayun, no? For every 500 employees, ayan, 0 employees suffers a major incident. Ibig sabihin, 0 po yung lost time natin. Yung AIFR naman, all incident frequency rate, yung lahat ng incident natin, so mini-measure din natin yan. For every 5 employees, merong 3 employees or merong 3 incident na nangyari this year pa lang. So hindi na natin, yung pinakamababang numero, mas maganda. Mas 0, mas maganda. Mas mababa, mas maganda. Pagdating dito sa frequency rate. Pag dito naman, syempre, mas mababa rin po ang kailangan natin. So, nagkakaintindihan, ha? Sige, next slide. Incident analysis. Ano ba yung nangyari for the past? Ano na ngayon? April na. For the last quarter natin. So, top incident natin. Anong top 1? Burn. A person come in contact with a hot surface causing burns in the skin. And then, ito top 2. Dalawa sila. Struck by falling object. Ano ibig sabihin ng struck by? Nababagsakan. A person is forcefully struck by an object. The force of contact is provided by the object. And then, yung isang incident pa natin, fall to below. Ano naman ibig sabihin nun? A person is in a high area falls to the ground. The person provides of energy. Hindi ito yung nadulas. Ano yung nadulas? Fall to surface yun. Same level, nahulog ka. Yung fall to below, mas mataas, nahulog ka. Pero huwag mag-alala, hindi naman sa inyo nangyari to, no? Kasi bakit? Sa ibang company, sa ibang agency nangyari to. Hindi sa Roma, hindi sa Johnny, kung meron lamang dito. Hindi. Bakit? Kinakount kasi natin lahat. Lahat ng pumapasok dito sa CBN. Counted ka, may participation ka. Kapag gumawa ka na tama ng mga safe work procedure, hindi gagalaw yung mga numbers. Pero ikaw, pagka hindi ka gumawa, o gumawa ka ng mga unsafe act, unsafe behavior, gagalaw yung mga numbers na yan. So yun yung ibig sabihin nun, ha? And then, next is ito yung fall to surface, yung binabanggit natin. Ito yung mga nadulas. So a person slips or trips and falls to the surface, he, she, standing or walking on. So ito yung mga nadulas. Ito yung mga incident na na-experience natin this year. Sige, next slide, ma'am. Yeah, next slide, ma'am. Ba, yun yung gumalaw.
Ayun. So, what are the causes of accident nga ulit? What are the two causes of accident? Unsafe act and unsafe condition. Let's define what is unsafe act. A human behavior or action that violates accepted safety procedures, directly increasing the risk of accident, injuries, or fatalities. Ano yung mga nangyari itong taon na to lang? Ano yung mga sinabi nila? Di nagsasabi na may dadaan na jacklift. Mainit na rocks galing oven. Unsafe act yan. Ano pa? Nagsushortcut ng gawain, minamadali. Nagmamadali kasi magbe-break time na. Next, hindi gumagamit ng mga tamang tools. So, unsafe act po ulit yan. Next, ano naman yung mga nangyari ng safe condition this year? But first, let's define what is unsafe condition. Physical hazard or dangerous environmental state in the workplace. Ito na, yung mga madulas na sahig, mainit, madilim. Saan ba yung mga mainit na area dito? Taas ang kamay, nasa mainit. Sa dalawa, tatlo, apat. Apat lang pala. Tama ba? Very good. Sige, naantok na naman kayo. Pagkakalimutin ulit kayo. Sige. Next, yung mga nakatanggal ang mga machine guard. Ano yung machine guard? Ito yung mga protective guard ng mga machine natin. Bakit? Bawat moving parts kasi ng machine, kailangan merong machine guard, kailangan naka-cover po yan. So, yan yung mga nangyari. So, 80% ng incident natin, yung kaninang numbers na pinakita natin is unsafe act. 20% lang ang unsafe condition. Ibig sabihin, malaking factor pa rin yung behavior natin kung bakit tayo na-aksidente. So, yun pa rin yung target natin ngayon. Ano yung mga unsafe behavior na yan na ginagawa pa rin ng mga kasamahan natin? So, how to prevent this incident? Sige ma'am, next slide. Siyempre, number 1, inspect. Inspect all tools and equipment defects before use. Di ba ginagawa naman natin to? Bago natin gamitin yung mga tools and equipment, kine-check muna natin. Taas nga kamay na nag-check ng mga equipment niya, ng mga tools niya. Taas ang kamay, kine-check niya muna bago niya gamitin. Taas ang kamay. O walang nag-check. Kaya, hindi niya kine-check. Hinahayaan niya lang na damage na gagamitin pa. O, i-check mo muna bago mo gamitin. Diba? Actually, kine-check ko naman siya, nahihiya lang ako magtaas. Next, focus on your work environment. Ito, ikaw gumagawa ka ng safe act. Sumusunod ka sa mga safe working procedure. Pero yung katabi mo, yung kasama mo, hindi. So, kailangan, aware ka rin sa surroundings mo, sa environment mo, ha? And the next, have yourself equipped with knowledge and PPE. So, kung ano yung required PPE per task, per line, kailangan nakasuot po tayo, ha? Yung mga safety PPE natin para ma-prevent tayo ng mga aksidente. Hindi yung mga PPE natin na pang QA, ha? Huwag tayo magigito doon. And then lastly, know the standard operating procedure. Paano ba i-operate to? Paano ba gawin to para matapos natin ang ligtas ako sa trabaho? So alamin natin ano ba yung mga work procedure natin per area, per line. So I think that's it. So, maaasahan ko ba? Kailan ba Mother's Day? May 11. Ilang weeks from now? 2 weeks na lang. Tatanungin ko ulit kayo. Kanina tinanong nyo yung nasa kanan nyo, di ba? Nasa kanan. O yung kaliwa naman. Talapitin. Tapitin yung nasa kaliwa. Huwag kang ma-aksidente. Parang against kayo. Nag-aaway ata. Na, this coming RLT, sabi ko nga, sama-sama ulit natin harapan. So, one team tayo dito, di ba? Tsaka syempre, safety first. So, pag sinabi kong one team, safety first. Safety first? One team. One team? Safety first. Safety first? One team.
di ba? Nagsawa kayo. Sige, maraming salamat ulit sa kanila. Thank you so much, Leomar, sa ating environment, health, and safety updates. So, tulog na ba ang lahat? Inaantok na? So, bago tayo mag-proceed sa ating intermission number, meron na muna tayong konting katanungan. So, nakinig ba ang lahat? Ha? Nakinig? So, tatawag ako ng random people para sumagot ng ating question. Andrew. Okay, magbigay ka ng isang unsafety act. Give me at least one unsafety act. Kung nakikinig po tayo kay Sir Leo. Unsafety act. Unsafety po. Yung hindi safe na gawin. Unsafety act. Pagtakbo sa production. Tama po ba yun, sir? Yes. Okay, yes. So, meron kang chocolate. So, meron tayong unsafety act. So, dapat meron din tayong safety act, tama? So, sino? Sa Jolly. Ikaw, ma'am. Magbigay ng isang safety act. Safety act. Tools bago gamitin. Yun, yung pag-check ng tools bago gamitin. Tama? So, yun. Next, nakinig po ba tayo kay Ma'am Donalyn? Nakinig? Or hindi? Ilan ba dapat ang maximum MPE crates? Tangkol, ilan ang maximum MPE crates? Tama, 5. Para sa mga kalaman ng iba, ang MPE crates is maximum of 5 E-crates po. Sumagot kasi kayo agad. So, next. Sa pallets naman, ilan ang maximum na patong ng paleta? Sa jacket naman tayo, ma'am. 9. So, 9, tama po. Pagkapakan natin si ma'am. So, isa na lang. Bago tayo mag-proceed sa ating intermission number. So, nakinig tayo kay Sir Leo, tama? Sabi nyo nakinig kayo kay Sir Leo. Magbigay ng isang top 1 incident na nangyayari sa loob ng ating production. Wag! Sino? Sa taas naman, sa taas. Francis, top 1 incident. Burn. So, palakpakan natin si Francis. Ayan, kung nakikinig naman ang lahat. Ayan. So, proceed na tayo sa ating intermission number. May I call on Sir Ivan Jerome Makutan para sa ating intermission number. A round of applause, please. Ito na lang gamitin mo. Ito parang may isip. Nakakonect ba ito? Ito na ba yan? I
Elimination number. Si Sir Evan is ang ating first runner-up sa ating tawag ng tanggalan. Ay, tawag ng tanggalan. So next, magkakaroon na tayo ng raffle. Make sure po nakinig ang lahat. Nakinig. So ayan, again, nakinig po ba lahat? Ulitin ko, nakinig po ba lahat? So, nasa na mga Romac Department? Tulog na. Again, nasa na mga taga-Roma? Ay, tulog na nga. Isa pa, nasa na ating mga taga-Roma? Mukhang talo pa tayo ng Jolly. Ayan, pakinggan natin. Nasa na ang ating Jolly Department? Ang energy pa ng mga taga-Jolly. So, ayan. Bubunan po tayo ng... So, bubunot po tayo ng dalawang Roma and isang Jolly para sa ating question and answer. Ayan, para sa Roma. Oo, kasama. Ay, hindi. Kasama sa Para sa ating Romac Department, may call on Tawa Jabani. Tawa Jabani. So, ito ang iyong katanungan. question, girl. Next slide po. Asa po Sir Jabani? Sir, tayo ka po, sir. Wala po. Pwede siyang magpa-support. Sir Giovanni, ayaw mo po? So pwede mag-call a friend. Sino gusto? Or bubunot na natin ang panibago? Sino? Ito po ang ating question. Blank is the process by which bacteria, other microorganisms are unintentionally transferred from one substance or object to another with harmful effect. Hindi naman namin kanina. Parang easy question. So, call a friend. Sino ang pwede? Or bubunot na lang. Kuya! O kung sino na lang makasagot. So, bunot na lang po. Next, Susan Napid. Yun. Susan Napid from line 17. Kaya mo yan, Susan. So, ito ang iyong katanungan. Sino lang siya? Baka ka dito. Aubrey Pamorada. Grocery. Oo, tapos yung rapol. Mera Torres. Isa lang, di ba? Baba na po. Tapos yung sa rapol isa. Di ba may question kasi isang... Yung grocery. Grabe yung ano, baka hindi na mag-save yan.